Hello guys, mga friendship. Pag-usapan natin guys, yung um, yung kalagayan natin ngayon dito sa mundo guys. Yan. Yung kalagayan natin dito guys is lang tayo guys. Bali, pinahiram lang tayo ng buhay ni God. Ibig sabihin, anytime na aalis tayo, halimbawa yung buhay na pinahiram sa atin ni Lord, kung hindi mo iingatan, ibig sabihin pag hindi mo iningatan yung buhay mo, halimbawa yung gumawa ka ng masama, oh, yung buhay mo tagilid kasi halimbawa yung malikot ang kamay mo, hindi ka makapagpigil, kukuha ka ng mga gamit sa ibang tao, tapos madali ka magalitin, gusto mong manapak ng tao, tapos hindi ka kumakain ng gulay, hindi mo inalagaan ng sarili mo. So tagilid ang mo guys, yung kalusugan mo. Kasi pag nagbisyo ka, uminom ka ng alak, nag-smoking ka, cigarette, tapos shabu ka, gumagamit ka ng mga droga, tagilid yung buhay mo. Ibig sabihin, pinahiram ka ni Lord ng buhay, tapos ginamit mo sa masama. Kaya tagilid yung buhay mo guys. Ibig sabihin, yung buhay na binigay ni God sa atin, kailangan pahalagahan natin. Halimbawa, yung yung kumakain tayo ng iba-ibang pagkain, yun pala yung pagkain na kinakain natin, nakakasama pala yun. Oo, lalo na daw sa processed food, masisira yung natin, yung kalusugan natin. Kailangan daw ang kainin ay yung fresh. Yung ibig sabihin, yung mga lutong bahay talaga. Hindi yung lutong yung mga pabrika. Bawal pala yung mga lutong pabrika, guys. Kailangan magluluto talaga tayo sa bahay na yung makita natin yung isda live pa, yung mga chicken live pa. Yun inaadobo natin yan, fresh yan, tapos lagyan ng mga sangkap. Yun, hindi yan natin lulutuin na basta-basta lang kasi may mga malangsa yan guys, kailangan lutuin ng mabuti. Oo. Tapos kailangan kumakain tayo ng prutas, gulay. O tikman natin lahat ng klase ng prutas kasi bawat prutas mayroon yang vitamins na naka-cure ng sakit natin. Halimbawa, mayroon kang problema sa katawan mo, malay mo ma-cure yun sa kinain mong prutas na fresh. Yun, mga bagong pitas na prutas, guava, papaya, buko. Dapat kakainin yun pala guys kasi mahirap yung guys, yung nagdudruga ka tapos wala kang kain ng prutas, mababaliw ka talaga. Kailangan iwasan yung mga bisyo kasi isipin mo, pinahiram lang tayo ng buhay ni God.
susulitin natin yan para maging long life tayo. Sayang yung pagkakataon na inano natin, anuhin natin ang buhay natin, yung katawan natin, bubugbugin natin ng ano. Dapat mag-iingat tayo bawat kilos natin, pagtawid natin, gamitin natin yung mata natin. Oo. Kailangan huwag tayong manakit sa kapwa, guys. Oo. Kahit mahirap tayo, makakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw. Masaya na yan, guys. Pasalamat na tayo kay Lord na mayroon tayong makain. Oo. Huwag na tayong mainggit sa iba. Kasi yung iba naman, pinaghirapan nila yun. Oh, depende na lang yun sa kanila yun kung gusto nila magbigay sa ibang tao, mag-share kasi mayroon na silang maraming pera, maraming ari-arian. Depende na yun sa kanila kung gusto nilang magbigay o hindi. Kasi yung mayroong ganong maraming pera, maraming lupain, din yan, guys. Kailangan magbigay ka talaga sa walang-wala kasi yun ang patakaran ni Lord. Kasi yung